Para po sa kampo ni Vice President Sara Duterte, labag sa konstitusyon ang naging takbo ng impeachment proceedings ng House Justice Committee. At makakapanayan po natin si Attorney Michael Powa, ang legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi, Ma'am Connie. Mas magandang tanghali rin po sa ating mga kababayan. May pagkakataon na ho ba tayo, Attorney, na makausap po at makamusta si VP Sara sa kung ano ho ang naging reaksyon niya kaya sa naging takbo po ng pagdinig sa Kamara? Sa ngayon po, no, sa totoo lang, hindi pa natin napag-uusapan yan. Although may mga text exchanges kami, pero hindi naman namin napag-usapan yung hapon. Sabi nga ng defense team, hindi naman namin ikinagulat na rin talaga yung naging resulta ng botohan pagdating sa determination of probable cause. Okay, naniniwala ho ang inyong kampo na labag sa konstitusyon na naging takbo po ng impeachment proceedings. Ano ho ang detalye ng basihan po ninyo dyan? Well, basically, yun po yung laman ng ating petisyon, no, sa Supreme Court, kung saan sinasabi nga natin na medyo lumampas na sa saklaw talaga ng Committee on Justice yung mga pangyayari. Siyempre, nandyan yung, ayoko na sana gamitin yung salita, yung salitang mini trial, na yun po ay, in fairness to the chairperson, Chairperson Luistro, sinabi naman niya na into preliminary investigation. Ganun pa man, yun pa rin po yung naging pananaw namin, no, na merong mga paglabag dahil yung may mga aksyon na ginawa ang komite na mas nararapat dapat sa trial proper na at hindi dyan sa determination of probable cause. No? And syempre, second, nakita naman natin na ang parati nating sinasabi ay yung mga complaint o impeachment complaints na inihain laban sa Vice Presidente, wala namang naka-attach na mga ebidensya to support sa mga aligasyon nila. At itong mga alleged pieces of evidence ay kinuha lang, no? After makapag-file na kami ng answer, after mag-waive ang mga complainants ng kanilang karapatan para mag-file ng reply, ginamit yung processes ng ng komite para makalap itong mga ebidensya na to. So ang sa atin dapat yung complainants, yung meron talagang ebidensya at basihan bago sila naghahain ng reklamo. Hindi yung after the fact, maghahanap na lang tayo ng ebidensya at in the hopes that something incriminating will come up. Just to clarify, ang ibig sabihin po niyan, dumulog na ho kayo muli sa Supreme Court? Hindi na po. Meron na po kaming petisyon doon. So hindi na natin kailangan dumulog ulit sa Supreme Court. Nagawa na naman po natin yan, no, nung nagsisimula pa lang itong committee hearings. Yun na po yun. Yun na po yun. Okay. At sabi kanina ho ni Committee Chairperson Jervil Luistro, sa panayam po ng unang balita, kahit anay atakihin nyo ang constitutionality ng mga pagdinig, hanggat walang utos ang korte ay gagawin po nila ang kanilang tungkulin. Reaksyon lang po ninyo tungkol dyan. Tama naman po siya. Tama naman po siya. I agree. No? Unless magkaroon ng TRO, kasi po ako, no, I don't want to blur the lines of legality dahil lang or ibang posisyon namin sa posisyon niya. Tama naman po yun, hanggat walang TRO, meron naman po silang karapatan ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Pagdating naman po sa plenaryo, sa tingin po ba ninyo ay maaabot yung botong 1/3 para ma-impeach po si VP? Well, yung ayoko pong mag-speculate kasi pagdating sa mga numero, dahil as you know, hindi bilang defense team, hindi na namin sinasama sa equation namin yung numero. Ang sa amin na lang maghanda kami sa anumang eventuality. Siyempre, tayo pa rin ay umaas na ma-appreciate ng mga miyembro ng Kamara, meaning ang ating mga kagalang-galang na mambabatas, ma-appreciate din nila ang aming mga constitutional objections sa nangyari at kung paano nakalap itong mga so-called pieces of evidence. Pero ganun pa man, kung talagang magkaroon ng 1/3 or even more than that at may akyat ito sa Senado, handaan din naman po tayo. Yun naman ang pinaghahandaan natin kung talagang magkaroon ng impeachment trial. Ayon po kay Attorney Paul Lawrence Lim, nakapwa niyo abogado ng bise, ang mga ipininisintang ebidensya ng NBI sa House Justice Committee kahapon ay umano'y inciting to sedition and grave threats ni VP Sara ay curated at spliced. Ano ho ang inyong masasabi dyan? Well, si Attorney Paul Lim po kasi, he's not part of the defense team but he's the counsel of the Vice President pagdating doon sa mga reklamong inihain laban sa DOJ. No, so I think his statement, I would just leave his statements and won't comment on that. Okay. Of course, we share the same position in terms of
Yung dapat kasi pag nagpapakita tayo ng mga videos, no, dapat ay napakita rin sa taong bayan yung buong konteksto at hindi yung mga piling parts lamang. Ganun pa man, these are things that we will confront and probably encounter, no, kung sakali man talagang magkaroon ng paglilitis sa Senado. Opo, at kung may trial na nga ho, dadalo ho kaya ang bise? Is it mandated? It will depend on the proceedings po, no? Kung kinakailangan na nandun ng vice-presidente, definitely dadalawang vice-presidente. But as you know, and as we've seen in other impeachment trials, di naman po kinakailangan na every trial day nandun yung vice-presidente. Kung kinakailangan lang po, no, na nandun siya. Alright, marami po salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin sa Balitang Hali, Attorney. Maraming salamat po, Ma'am Connie. At so ulitin po, thank you po for the opportunity para naman maihayag namin yung posisyon ng defense. Salamat po. Salamat din po, Attorney Michael Poa, ang legal counsel ni Vice President Sara Duterte.